Sa harap ng mga kalamidad na tumama sa bansa, tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas ang Pilipinas hanggang sa pagtatapos ng taon. Bukod dito, hindi rin umano problema ang pagbili ng palay sa huling bahagi ng 2024. Si Clazel Pardilla sa Sentro na Balita Live. Yes, Angelique, siniguro ng Department of Agriculture at ng National Food Authority na may sapat na supply sa harap ng banta ng La Nina o anumang kalamidad na darating. Tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas sa panahon ng kalamidad o emergency. Ayon sa DA, 2 milyong sako ng bigas ang nakaimbak sa mga bodega ng National Food Authority sa iba't ibang lugar sa bansa. Bahagi ito ng paghahanda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga posibleng epekto ng La Nina. In fact, sa rice nga natin, this is the first time in 9 years. Hopefully, by the end of the year, we will hit stocks of about 3 million bags na nakatago lang sa NFA natin. And hopefully, target namin ma-achieve sa 15-day buffer stock. Ginagamit ang NFA rice sa mga relief operation ng pamahalaan sa tuwing may kalamidad. Sabi ng NFA, may 11 bilyong pisong pondo pa ang ahensya na sasapat para makabili ng higit 7 milyong sako ng palay sa huling quarter ng taon. Naglalaro sa 23 hanggang 30 pesos ang procurement price o bili ng NFA sa tuyo at malinis na palay, habang 17 hanggang 23 pesos naman sa basa. Pero daing ng Federation of Free Farmers, mababa ang bili ng mga traders sa palay sa harap ng unti-unting pagdating ng imported rice na pinatawa ng mas mababang taripa. Medyo worrisome sa amin ngayon dahil umpisa pa lang ng anihan, bumabagsak na kaagad yung presyo. Ang equivalent na dry price naglalaro ng 23 to 25. Medyo manipis na, no? Kasi nagtaasan yung mga inputs nila, yung abono, yung gasolina para sa irrigation. And then magre-recover pa lang sana sila sa El Nino. Pangamba nila, lalo pang dumapa ang presyo ng palay pagdating ng peak ng harvest season. Kaya apela ng grupo, ibalik ang dating taripa sa imported rice. Pagdating ng anihan, kasi ang daming ang supply dahil umaani yung mga magsasaka, yun yung time na dapat ibalik nila yung taripa sa 35%. Kasi hindi mo na kailangan na magpapasok pa ng imports at that time dahil napakaraming inaani. Sobra-sobra ang supply sa merkado, babagsak pa lalo ang presyo ng palay. Angelique, mag-iikot ang NFA sa mga sakahan para bilhin ang mga palay ng mga magsasaka sa reasonable at makatwirang halaga. Iginit din ng ahensya na nakahanda yung kanilang mga pasilidad para tanggapin at ipahiram yung kanilang mga drying equipment sa mga magsasaka para matuyo yung kanilang mga palay at mabenta sa mas mataas na halaga. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Angelique. Yes, Clazel, naalala ko sa isang panayam, nabanggit ni Secretary Francisco Chu Laurel na hindi niya rin nais na magtagal itong mas mababang taripa para sa imported rice. At sinabi niya noon na mga bandang Nobyembre, ano nga ba ang latest hinggil dyan? Yes, Angelique, unang sinabi ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr. na bukas ang ahensya na magrekomenda na ibalik sa 35%, yung kasalukuyan ngayon na 15% na taripa sa inaangkat na bigas kapag yan ay sumabay yung bugso ng dating ng imported rice sa panahon ng harvest season. Hinihintay natin yung tugon ng Department of Agriculture kung kapareho pa rin yung magiging stand ng ahensya. Kasi kung maaalala mo, binanggit din ng Secretary Tiu Laurel na ito ring import arrival yung isa sa mga tinitingnan na magpapababa ng 5 hanggang 7 piso sa presyo ng bigas sa retail o sa mga palengke. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.